Quiz draw, ano yan? Salita ka, bahala ka dyan. Quiz RJ, question lang. Um, Ayan. siguro hindi lang ako nakakaramdam nito, but most probably karamihan ng mga walang background sa tech. Pero Okay. although, let's say for example na lang no, natapos na namin yung buong course. Although provided naman yung mga projects and na successfully nagawa naman yan. But alam naman natin na hindi lang naman yun yung ginagawa sa pagiging automation specialist. So, Okay. I'm in this position na parang, what's next? What's So, next? oo. So, anong Pwede, anong pwede ba ako sumagot? pinakamagandang ano mo diyan? Anong pinakamagandang advice mo pagdating diyan bukod sa mag-explore pa kasi wala ano na-try ko na meron okay na yung Upwork ko, okay na yung OLJ ko, ayan, ang dami na rin nagme-message sa akin. Pero I still don't have the courage to answer pa or to engage with an interview pa. Pwede ako sumagot dyan. Kasi Sige, parang sige. Sige, kasi quiz. kung ano ko kung sa niche ko ang pag-uusapan, walang problema. Kayang-kaya kong sagutin or kayang-kaya kong sumabak sa Oo, interview. siyempre, Pero siyempre. parang upskilling kasi ako. So, talagang zero knowledge ako. So, ayun, anong tingin mong magandang approach or dapat gawin? Kasi sa niche na Jump. to is wala pa akong ganong confidence For, para Sige, for me, sige. mag ano for naman. Ah, me, for me is sige, jump, quiz Benjamin, sige. jump. Go ahead. Marami ka na inquiry. Paano kung matututo kung hindi mo Exactly. gagawin? Actually, Exactly. kahapon, Wait ayun lang, nga, quiz. Wait lang. Wait lang, quiz. Wait lang. Ang, para mas relatable yung sagot, mas gusto ko si Ate Bam yung sumagot. Ate Bam, diyan ka ba? Pwede ka ba mag-share? Ayan, yan, yan. Si Ate Bam is pharmacy, pharmacist siya. So, ano, ngayon, di ba, meron siya nakuha ang clients $12 per hour. Ano yung pwede mong maging ano sa kanya, Ate Bam? Maging advice kay Quiz Drew? As in, non-tech. Kasi parehas kayo non-tech eh. Tingin ko mas relatable yung sagot mo sa kanya. Sa akin po is yung ano mo yung will mo na makapag-improve ka dun sa gusto mong niche. Ipupush mo siya kahit wala ka pang background talaga eh. Kasi parang sa akin kasi naging experience ko, syempre, ano bang alam ko sa ano bang alam ko sa automation, ano bang alam ko sa Go High Level nung hindi pa ako nag-enroll sa course. Pero after nung nag-enroll ako sa course, tapos naggawa ko ng mga project, marami akong mga interview na naging experience ko para makapag-land ako sa mga premium clients na gusto natin. So, yung mga tinatanong nila, ina-explore ko siya kapag hindi ko siya nakuha. Like yung mga projects na kung anong diskarte mo sa ganitong setup. Kapag hindi ko nakuha yung client, pag-aaralan ko siya. Para sa next na interview ko, kaya ko na siyang i-provide sa mga clients. Ayun lang po is, parang ano lang din, lakasan lang din ang loob na lalo na kapag hindi hindi ka pa experience kung ilang years yung ano mo, 'di ba? Pag tinanong ka ilang years of experience mo, sa totoo lang wala ka pang 6 months, 'di ba? Pero ano mo, i-commit mo yung sarili mo kay client na kaya mo siyang i-deliver. Kasi yung level ba ng pinag-aralan mo, kayang-kaya siyang i-deliver. thank you Ate Bam. Actually, Kuya RJ, ah yung sa ano natin, ano man tawag nun? Mindset training na Mm. video. Nabanggit din 'yan na atenan mo, you show up sa ano sa interview. So no Saturday morning, meron ako interview inatenan 6:00 ng umaga. Okay. Gising ako na Kamusta? 5:00. Kamusta yun? Ayun, tinanong ako paano nagsisimula ang workflow, ang automation, ganyan. Though hindi ko siya nasagot ng maayos.
Pero ang huling pagkakasabi ko sa kanya is, kasi tinanong ako rescaling. Sabi niya, oh sige, rescaling tayo. Scale mo yung sarili mo. Scale of 1 to 10. Tingin mo gaano ka nakahasa dito sa trabaho na to. Ang pinaka naging sagot ko sa kanya, what I can commit to you is I'm confidently I can confidently say that I can make the job done. Yun yung sinabi ko sa kanya. Client ba Tapos yan, Kuis? Kausap mo? Client o ano? ano pa lang to, Kuis, pre-screening interview, Okay. ganun. So tinanong niya na ako after nun, if ever ma-select ka, magkano yung mo starting, ganyan. 10. Oo. Sinabi ko kaagad yun. So, ayun, magbibigyan daw ako ng update this coming week kung anong mangyayari sa result. Kasi may final interview pa daw sa direct client eh. Mm. Baka lang meron kayong other than yun nga, katulad din dun sa nabanggit ni Ate Bam, baka lang meron kayong other Wala talaga ano, Kuis eh. Wala talaga ibang sagot kundi sumubok ka eh. Kasi una-una, kumbaga napansin ka na eh. Kumbaga doon pa lang ano eh. Lamang ka na sa iba eh, di ba? Ibig sabihin may nakita sila ng potential sa'yo. So, what you can do is to try. Try lang talaga kasi hindi mo talaga malalaman kung hindi mo susubukan eh. Kumbaga, hindi mo malalamang masarap ang pagkain kung hindi mo titikman. Parang ganoon lang talaga 'yun eh. Kasi yan, Ano ka like lang, ngayon, interview lang ng interview. may interview na Then, naman, nag-send sa Upwork naman siya. O 'yun, di ba? Yung iba dito sa totoo lang walang na-receive na ganyan pero ikaw meron, di ba? Doon pa lang lamang na lamang ka na. Bakit ka hesitant na hindi mag-show up, hindi i-try? So kasi kung mag-try ka kasi, yun nga, paano pala kung na-hire ka, edi okay. Kung hindi, edi hindi. Kumbaga, at least na-try mo. Na-experience mo na ma-interview, di ba? Naputol ba ako? tama lang, Ayun. Kuis. Tama Ayun. lang. Actually, after nga nung first interview na yun, after nung interview na yun, parang doon ako na-push ako. Parang nagkaroon ako ng urge na parang sumabog. Gusto ko pa sumabak ng interview. Parang nakaramdam ako Oo, ng yun. ganun eh. Kumbaga, nabuhayan ka, no? Mm, Basta may mag-invite. Tira lang ng tira kasi hindi mo masabi kung hindi mo talaga malalaman kung hindi mo susubukan yun lang talaga. Sumubok ka lang ng sumubok tapos pagka kunyari rejected, isipin mo ano yung what went wrong para next interview. Yun na yung parang i-enhance mo, 'di ba? Or ano mo sa sarili mo na babaguhin or idadagdag. So, yun lang talaga eh. Siguro ako kung hindi ako sumubok sa ganito, baka nasa corporate pa rin ako, baka 30K pa rin sahod ko. Doon lang talaga, yun lang talaga yung susi eh. Sumubo ka lang, kumbaga, mag-take ka ng risk, kumbaga. Kasi wala kasing mangyayari kung walang mababago eh. Para may mabago, kailangan mong gumawa ng bago. Yun lang talaga eh. May ano ba kayo doon mga quiz? May mga dagdag ba kayo doon? Quiz Mark, ito ba okay, Quiz guys. Mark? Thank you. Yes, Kuis. Yan, si Tama, Kuis Kuis. Mark. Tama. Si Quiz Mark, dating yan, BPO, Grab driver. Yan. Ano yung paano mo kay Quiz Drew? Ayun, hindi naman yung problem ko nung una. Hindi ako makakonvert ng client from application to interview. So, ikaw kasi mag-figure out sa sarili mo nun eh. Kung paano mo i-approach or paano approach yung gagawin mo sa para makakuha ka ng interview. So sa case mo, interview to client na, 'di ba? So mag-apply ka na ng mag-apply, then convert mo lahat 'yun sa interview. Pag na-convert sa interview, attendan mo lahat. Before meron ako 5 interview sa isang araw. So mahirap 'yun nakakapagod 'yun. Kahit throughout the day, ah 'di ba? Nakakapagod 'yun. Pero 'yun, dun ka kasi mahahasa eh sa different interviews, then dun mo na malalaman kung paano mo i-atakihin yung kunyari HR siya. Paano i-atake sa HR? Pag sa client naman, sobrang dali na eh. Walang mga ganyan na tell me about yourself, mga ganyan type na yun. Pero pagka yung mga direct client na kausap mo, yun madali na lang.
Doon mo ma-figure out 'yon sa interview na eh. So yan. Nandiyan ba si Quiz Jake? Quiz Jake, nandiyan ka ba? Wala. Si Quiz Jake, unang sabak nun, yun nga, pagkatapos ng portfolio niya, nakakuha siya ng 15 interviews. Lahat yun inatiran niya. Napag-close ang dalawa. Oh, yun lang talaga Quiz Drew, pagka kung tingin mo na panghinaan ka ng loob. Kumbaga, wala, subukan mo lang talaga. Kumbaga, kahit ano mangyari, wala ka ng pakialam. Importante sumubo ka. Yun yung importante doon eh. Kasi problema, Actually, napagkwentuhan din namin kagabi yan eh. Marami kayong makukuhang clients kung di kayo maarte sa rate. For now, kunyari, kung gusto mo lang naman magtrabaho muna, then ma-provide yung needs mo, pwede ka mag-start ng $5 eh. And then yung next client mo na upscale ka lang, $7 next yung yung next client na target mo. Then pag dalawa na yung client mo, tanggalin mo yung isa kung gusto mo. Doon ka sa $7, then upscale ka ng $10 hanggang sa makarating ka ng $25 or kung ano yung target mong rate. Pero yung iba kasi, 'di ba, yung medyo goods or sabihin natin swerte, nakakuha agad ng $10, $15, which is good naman. Good talaga 'yon. Pero ako kasi nag-start ako 10 then kumuha din ako ng 5 eh. So hindi siya hindi talaga siya madali eh kung tutuusin eh. Parang doon sa experience mo, doon mo malalaman yung yung kung paano mo um paano ka sumagot sa interview, mga ganyan. Kasi ikaw yung sasagot yan eh, hindi naman matuturo yan eh. Di ba? oo, totoo. Eh, ayun.